Praise the Lord. Nandito muli tayo sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 25, day 6. Ang mga Bible verses natin ay Philippians 4:11 to 13. Magbabasa na ako. Not that I speak according to lack, for I have learned in whatever circumstances I am to be content. I know also how to abase, and I know how to abound. In everything and in all things, I have learned the secret both to be filled and to hunger. Both to abound and to lack, I am able to do all things in Him who empowers me. Ito ay testimony ni Apostle Paul. So maganda siya. Dito binabanggit niya ang isang sikreto na natutuhan niya. Sa Christian life natin, kailangan matuto tayo. At pwede ko sabihin, sapagkat ang lesson natin ngayon ay experiencing, enjoying, and expressing Christ. So itong mga bagay na ito ay mga lesson na kailangan matutuhan natin. So ang maganda sinabi ni Paul, natutuhan niya ang sikreto. So, importante yun. Sapagkat lahat ng bagay, merong sikreto. At kapag natutuhan mo ang sikreto, yan ang pinakasusi para makapasok ka at matuto ka sa mga spiritual na aralin. In teaching people to do things, even insignificant things, we mainly teach them the secret. Ito yung sinasabi ko. Ang tinuturo natin sa mga tao ay ang sikreto. Ang sikreto. No? Sapagkat kapag natutuhan ng isang tao ang sikreto sa paggawa ng isang bagay, makakapasok siya rito. Ang sikreto ay parang susi. Kaya yan yung sinasabing dapat matutuhan natin ang sikreto sa lahat ng bagay. Paano nagagawa yan? Kuminsan may mga bagay na nakikita natin. At tinatanong natin, paano nagawa ito? Paano nangyari ito? Merong sikreto kasi. This is true. For example, in teaching someone the art of barbecuing meat. If a person does not learn the secret of barbecuing, he may ruin the meat. O simpleng bagay lang, yung paggawa ng barbecue. Madalas sa atin, marunong kumain. Pero paano gawin yan? Hindi natin alam. Yung mga gumagawa niyan, nagagawa nila yan sapagkat alam nila ang sikreto. Kaya sinasabi sa atin, kung nagtuturo tayo, ang tinuturo natin sa mga tao ay ang sikreto. Pag natutuhan nila yan, magagawa nila yung mga bagay na yan. Pwede ko sabihin, ito kasi mga sinasabi natin, mga bagay na sikreto. Paano nalalaman yan? Paano ba natututuhan yan? Ang pinaka easy way to learn the secret, okay, ang pinakamadaling paraan ng pagkakatuto sa mga sikreto ay sa pamamagitan ng mga dumaan na dyan, mga natuto na, mga gumagawa na, mga ahead sa atin. Mula sa kanila, pinapasa nila yung sikreto sa atin. Ang maganda, mga spiritual na bagay, hindi naman sinisikreto yan eh. Ito yung isang bagay na lahat ihinahayag para sa ikatututo ng marami. Hindi katulad sa world, sa mundo, hindi mo pwedeng ibigay yung sikreto mo. Halimbawa, cook ka. Sa akin lang yan. Hindi ko yan ituturo. Pero sa spiritual na bagay, ang mga nangungunang kapatid natin, lahat ng mga sikretong natutuhan nila, nire-reveal nila. So yun yung isang bagay ng pagkakatuto ng mga sikreto. Katulad natin, pumasok tayo sa ministry, makinig tayo, magbasa tayo, tanggapin natin ang pagtuturo, ang daming sikreto na matututuhan natin dito. At ang isa naman, ito naman yung mga natutuhan natin ng personal.
mula sa pagsasagawa ng mga bagay. Hindi ko masasabi na wala kayong alam na sikreto tungkol sa pagpasok ninyo sa mga spiritual na bagay. Meron din tayo natututuhan sa sarili natin. Kaya tuloy-tuloy tayong sumulong para matuto ng mga bagay na ito. So likewise, we may not know the secret of sufficiency in Christ found in Philippians 4. We may talk a great deal about the book of Philippians, but not know the secret of experiencing Christ. To change the figure of speech, because we do not have the key, we cannot open the door to the experience of Christ. On the one hand, Paul says, I have learned the secret. On the other hand, he testifies, I am able to do all things in Him who empowers me. So, ito yung sikreto ni Paul. Sa isang banda, sinabi niya, natutuhan ko yung sikreto. Pero sa kabilang banda, binanggit niya yung sikreto. Ito yung sinasabi ko. Hindi tayo nabibitin na ang mga spiritual na bagay ay pinakikita talaga yan. Itinuturo yan. Sa isang banda, sasabihin, ito yung sikreto ko. Pero pagkatapos sabihin yan, sabi niya, I have learned. Oo. At sinabi niya ganon, I am able to do all things in Him who empowers me. Yan yung sikreto. At yan yung susi na binabanggit sa atin. Paano ka magiging flexible sa maraming bagay sa buhay mo? Hindi ba may mga panahon na dumadaan ka sa kahirapan? Paano ka magiging kontento dyan? Isipin mo. Lahat ng tao pag dumaan na sa kahirapan, ang dami ng sinasabi, ang dami ng reaksyon. Pero si Paul sabi niya, kontento ako. Siya lang ang nagsabi niyan, kontento ako. Sapagkat natutuhan ko yung sikreto na lahat ng bagay ay nagagawa ko sa Kanya na nagbibigay sa akin ng kalakasan. So ang kasiyahan ng tao, hindi naman nakasalalay sa kapaligiran. Hindi, ang kapaligiran ay magbabago-bago. Kung ang kasiyahan mo, nakafocus lang sa kapaligiran. Ibig sabihin, hindi ka magiging masaya. Minsan nakakita ako ng ganyang mga Kristiyano. Pag maganda ang takbo ng negosyo, ang saya. Nasa meeting, nagpupuri sa Panginoon. Pero pag sumama ang takbo ng negosyo, pupunta pa rin sa meeting. Pero ramdam na ramdam mo yung kanyang mood. Apektado ng sitwasyon ng kanyang negosyo. Kaya noon, minsan, may mga kapatid, kilala na siya eh. Naku, si sister, at saya ngayon mukhang maganda ang ang takbo ng negosyo. At minsan nakita na, naku, mag-ingat kayo. Iba ang kanyang mood ngayon. Pero si Paul, hindi siya apektado ng mga bagay sa kanyang buhay. Sapagkat sinabi niya na lahat ng bagay ay nagagawa niya dito sa isang ito na nagpapalakas sa kanya. So ito matutuhan natin. Pinakita niya, ito ang susi. Pinakita niya, ito ang kanyang sikreto. At pinakita niya ng malinaw. Natutuhan niya ito. At ito ay ang pagiging kontento sa lahat ng bagay. Amen. The phrase to be content should not be connected with I am. For the words I am are related to the expression in whatever circumstances. So yung salitang ako, sabi niya, ay konektado sa sinasabing anumang kapaligiran meron ako. Ako, sabi niya, konektado siya sa anumang kapaligiran na meron ako. Okay. To be content should be connected to I have learned. At yun naman sinasabi na ang maging kontento
okay, ay tumutukoy sa bagay na natutuhan ko. Natutuhan niya. So, dalawang bagay na tumutukoy sa isang bagay, pero hindi sila magkakonekta. Ulitin ko, sinasabi rito, yung okay, yung to be content at saka yung I am, hindi sila magkasama. Madalas yung iba sila, content. Sino ang content? Ikaw, ako. So hindi siya magkasama rito. Pinaghiwalay siya rito. Ang I am dito, yung ako, okay, ay tumutukoy sa kapaligiran. Lahat tayo ay mayroong sariling kapaligiran. At yung kapaligiran na yan, ay ako yan. Aking kapaligiran. So ibig sabihin ganon. Pero yung salitang kontento ako, ay hindi tumutukoy sa akin, kundi kontento ako sa aking natutuhan. Ibig sabihin, natutuhan mo siya at itong natutuhan mo nagdala ng isang damdamin na ikaw ay maging kontento. So yan yung sinasabi sa atin. Amen. So today's reading na ako. The words I have learned the secret in Philippians 4:2 are an interpretation of the Greek words that means I have been initiated. Ito may mga formulation. Yung sabi nga, yung salitang I learned the secret. Natutuhan ko yung sikreto. Sa Gregong salita, okay, ang ibig sabihin nito ay nagkaroon ako ng isang panimula. Ang ibig sabihin, nagkaroon ka ng isang panimula mula sa isang sikreto na natutuhan mo. Para kang binigyan ng isang panimula. Yun ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin, nung pumasok ka, wala kang alam. Pero biglang natuto ka ng isang sikreto. Nagkaroon ka ng isang simula. Yun. Isang simula. Amen. The metaphor here refers to a person being initiated into a secret society with instruction in its rudimentary principles. So ang ibig sabihin dito, ito ay inahambing sa isang tao na binigyan ng simula tungo sa isang sikreto ng isang society. Society ay katulad ng isang lipunan siya. So sa lipunan na yan, ibig sabihin, merong isang society ay isang sikreto. Pumasok ka sa isang lipunan at meron silang sikreto dyan. Wala kang alam dyan. Pero nung pumasok ka, binigyan ka ng simula upang makapasok ka sa sikreto nung society na yan, nung lipunan na yan. So, pagdating mo, wala kang alam. Pero, pinasok ka nila sa panimula. At yung panimula na yan ay isang sikreto na ang nakakaalam lang ay yung mga tao dyan sa lipunan na yan. Parang bagito ka. So, yun yung ibig sabihin nito. He had been initiated and had learned certain basic principle. Parang yan yung ibang mga tao kasi nagma-migrate sa ibang lugar. At doon sa lugar na yan, iba ang iba ang prinsipyo ng mga bagay-bagay kasi hindi ka naman dating taga diyan. Pwede natin sabihin, bawat lugar mayroong mga pamamaraan ng mga iba't ibang bagay na ginagawa nila. Pagkatapos dumating ka sa lugar na yan, wala kang alam. At bibigyan ka nila ng isang panimula. At yung panimula na yan, sikreto yan. Kasi nung dumating ka, hindi mo naman alam yan. Parang gano'n. So, pwede kayo magbigay ng mga ilang halimbawa. At dumating ka sa isang lugar. Ang mga tao, meron silang mga particular na mga pagkain dyan.
na masasarap, magandang tignan, mabango ang amoy. Meron sila niyan, pero dumating ka dyan eh. Ano bang malay mo paano gawin yan? Kaya yan ay isang sikreto nila. Pero nung dumating ka dyan, binigyan ka nila ng panimula para maging katulad nila. Hindi lang kumain yan, kundi paano ba gawin yan? So yun yung parang kaisipan na binibigay sa atin dito. O didiretsuhin ko na. Ang eklesiya ay isang bagong society. Wala ka dating ganyan. Tayo ay mga taong sanay sa mga kamunduhan. Mga bagay na kung ano-ano. Pagdating sa mga bagay ng kamunduhan, walang sikreto dito. Alam ko lahat ito. So may mga taong ganyan. Lalo na yung mga may edad na. Pagdating sa mundo, mga bagay ng mundo, hindi sila inosente. Lahat ng bagay alam nila. Pero pagdating nila sa buhay eklesiya, isang bagong society, anong meron dito? Kaya kailangan bigyan sila ng isang panimula na sikreto sa kanila yan nung wala pa sila sa buhay eklesiya. Yan ang ibig sabihin nito. Amen. Okay, so basahin ko ulit ito. The words I have learned the secret in Philippians 4:12 are an interpretation of the Greek word that means I have been initiated. Yan. Ako ay binigyan ng simula. So yan yung salitang secret. Secret siya. Sikreto. Na natutuhan ko. Binigyan ako ng isang bagong simula. Amen. So the metaphor here refers to a person's being initiated into a secret society with instruction and its rudimentary principle. Binigyan ka ng mga instruction, tinuruan ka ng mga panimulang prinsipyo ng mga bagay-bagay dyan sa society na yan. Pwede natin sabihin, dati napakamangmang mo, dumating ka dyan, wala kang alam. Pero binigyan ka ng panimula. Binigyan ka ng mga prinsipyo, mga umpisa para makapasok ka at malaman mo ang mga sikreto at prinsipyo. Amen. Among the Greeks, there are a number of secret societies. Sa mga Griego pala, may mga sikretong mga lipunan dyan. So, ibig sabihin, baka sa mga Greeks, sila ay mga party-party, grupo-grupo. Pwede ko sabihin sa Pilipinas, may mga ganyan din. Sapagkat tayo ay iba't ibang uri ng tao sa dialect. At iba't ibang uri ng tao sa iba't ibang lugar. Isipin nyo, libu-libong island meron ng Pilipinas. At pwede natin, napakadaming probinsya at mga lokalidad meron dito. Pwede natin sabihin na bawat grupo ng mga tao sa iba't ibang lugar, meron silang sarili mga prinsipyo, pamumuhay, patakaran, konsepto, na kung pumunta ka dyan, hindi mo alam. Kaya ang kailangan dyan, bigyan ka ng isang panimula sa lugar na yan. Ituro sa iyo yung mga sikreto dyan. Ituro sa iyo ang uri ng pamumuhay sa lugar na yan. At pagkaraan ng ilang taon, magiging in ka na, naka-in ka na. Wala nang sikreto sa iyo sa lugar na yan. Kaisa ka na nila. So, yun yung pinapakita sa atin dito sa message ito. Amen. So, among the Greek, there were a number of secret societies. Anyone who has become a member of such a society had to learn the rudimentary principles of that society. By using this metaphor, Paul was saying that a church, which is rather mysterious, has certain basic principle. Amen. So, naiintindihan nyo? Binanggit muna sa atin yung mga iba't ibang society. Pwede natin sabihin, ang society kasi ay grupo ng mga tao na nabubuhay na magkakasama. Yan ang ibig sabihin ng lipunan. At
sa pagkaalam ko, sinasabi nila, ang pinakamaliit na unit ng lipunan ay ang family. At syempre, may malaking unit ng lipunan. At ito ay isang metaphor na ginamit ni Paul upang banggitin ang eklesiya. Amen. Tapos sa huling bahagi, sinasabi niya, na ang eklesiya ay mahiwaga. At dahil ito ay mahiwaga, meron itong mga basic principle. After Paul was converted to Christ, he was in a sense initiated into the church life. This means that he was instructed in the secret of how to enjoy Christ, how to make Christ as life, how to live Christ, how to magnify Christ, how to gain Christ, and also how to have the church life. So praise the Lord. Ngayon pumunta na tayo sa eklesiya. Ang eklesiya ay isang society. Kasi ang eklesiya practically ay binubuo ng mga tao na nagsasama-sama, nabubuhay na magkakasama, nagtatayo, sama-samang naglilingkod sa Panginoon, naghahabol, nagmamahal sa Panginoon, nagkakaisa. At sapagkat ang eklesiya ay mahiwaga, sa pagpasok mo sa eklesiya, may mga bagay na dapat matutuhan mo ang mga pasimula nito. At ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa sikreto. Alam mo, ang sikreto, paano ba tamasahin si Kristo? Bago ka dumating sa eklesiya, alam mo ba yan? Baka hindi mo pa narinig yan eh. Kailangan tamasahin si Kristo. Pagpasok mo sa eklesiya, sabi ng mga kapatid, let's enjoy Christ. Tamasahin natin si Kristo. Ito ay unang pagkakataon mo narinig. Pero hindi mo alam, ano ba yung sikreto para tamasahin si Kristo? Ano pa? How to make Christ. How to take Christ as life. Paano ba ang kinin si Kristo bilang buhay? Alam mo ba yan noon? How to live Christ. Paano ibuhay si Kristo? Ako. Maaaring, maski yung mga hymn na kinakanta natin, sinasabi, ibuhay mo si Kristo. Paano to? Paano ba ibuhay si Kristo? How to magnify Christ. Paano mo padakilain si Kristo? How to gain Christ? And also how to have the church life. So lahat ng ito ay napaka-strange sa atin nung una tayong dumating sa eklesiya. Mga bagay na hindi pa natin narinig sa ating buong buhay. Kaya ito yung sinasabi natin, meron kang isang panimula at ang mga bagay na ito sa simula ay mga sikretong bagay. Mga sikreto na sa pamamagitan ng isang panimula, nakakapasok ka, natututuhan mo, at unti-unti nagiging bahagi tayo ng society na ito. Hindi naman ganun kabilis. Hindi naman ganun kabilis. Kaya minsan pag ayon sa ating karanasan, nagdala tayo ng mga bagong tao sa loob ng eklesiya. Huwag mo na sabihin unbeliever, maski believer sa labas ng pagbabawi. Dinala mo sa eklesiya, takang-taka sila sa mga naririnig nila. Takang-taka sila sa ingay. Takang-taka sila, bakit lahat nagpe-pray? Takang-taka sila, bakit lahat nag-function? Kristiyano sila, pero hindi nila nakita itong mga bagay na ito sa kanilang Christian life. Iba ang kanilang nakagisnan. Ito ay isang bagong society. Kaya sinasabi na ang eklesiya ay mahiwaga. Pero bagamat mahiwaga siya, pwede mo siyang pasukan. At pwede kang magkaroon ng isang simula kung gusto mo. Amen. Although the church, the body of Christ, is somewhat mysterious, the church definitely is not a secret society. Ang ibig sabihin na hindi siya secret society, hindi siya nakalock up
Hindi siya nananatiling mysterious. No? Kundi siya ay open. Bukas siya. No? Pero mahiwaga siya. No? Pero hindi siya sikreto in the way na, oops, hindi mo malalaman ito. Oops, hindi ka namin papayagan. No? Hindi siya secret society. Sikreto siya sapagkat hindi mo alam kung ano yan. Yun ang sikreto. Pero bukas siya at pwede mo siyang pasukan at matutuhan. Amen. On the contrary, the church is a bright city set on a hill. Oh, di ba? Ang eklesiya ay katulad ng isang maliwanag na syudad na nasa itaas ng bundok. So yan ay definition ng eklesiya ayon sa Biblia. Ano pa? Furthermore, the church is open to all who are willing to come. Iyan ang maganda. Ang eklesiya ay bukas. Bukas sa lahat ng uri ng tao. Believer, bukas siya. Unbeliever, bukas din siya. Mayaman, mahirap, mga taong edukado, mga taong hindi masyadong edukado, bata, matanda, bukas siya sa lahat ng klase ng tao. Dapat ganyan ang eklesiya. Hindi siya pwedeng limitahan. Nakatulad ng mga konsepto ng iba. Kaya nga, minsan nakakita tayo ng sign. So nakalagay dyan, Baptist Church. Hindi ko naman tinutulig sa yan. Pero sa basa pa lang, alam ko, Chinese lang ang tinatanggap dyan. So, mga ganyan. At hindi rin tayo pwede magsabi ng Philippine Church. Ibig sabihin, pang-Pilipino lang yan. No, kundi ang church ay universal. Pag sinabi mong universal, bukas siya sa lahat ng tao. But because the church has a mysterious aspect, there is the need of a spiritual initiation in order to learn the principles of the church. Amen. Bukas siya, pero meron siyang isang mahiwagang aspekto. At dahil dito, dapat magkaroon ng spiritual na panimula upang matutuhan natin ang mga prinsipyo ng buhay eklesiya. Huwag kang dumating dito at dalhin mo yung mga prinsipyo mo. Kung hindi ka makakapasok, kasi ang dala-dala mo ay mga prinsipyo mo. Dapat. No, maski tayo kapag tayo ay pumunta sa isang lokalidad, dapat matutuhan mo pa din ang ilang prinsipyo sa lokalidad na yan. Bagamat sinasabi natin na ang eklesiya ay universal. Universal siya. At sinasabi natin, ang eklesiya ay wala namang mga particular na mga gawi-gawi. Pero hindi pa rin natin mayaalis ang ilang mga prinsipyo na meron ang bawat eklesiya. Huwag kang pumunta dyan para baguhin sila. Huwag kang pumunta dyan para magkomento. Makiisa ka. Pasukin mo kung ano-ano nandyan. Halimbawa, ang mga kapatid dyan, pag kumain sila, ayaw nila na nakakutsara tinidor. So, yun ang kanilang sikreto ng pag-i-enjoy. Huwag mo silang baguhin. Ibig sabihin, pumasok ka dyan na kung ano ka. Na kung ano ka. Hindi tayo nagdadala ng mga regulasyon, ang ibig ko sabihin. Ang eklesiya ay mahiwaga. Universal siya, pero meron din siyang aspekto ng local. Amen. Amen. The basic principles of the church life are altogether different from the basic principles of the world. We may know all the rudimentary principles of the world and yet not know anything of the church life. Thus, when we are saved and come into the church, the body of Christ, we need to be initiated by learning certain basic principles. Amen. Maaaring magaling ka sa lahat ng bagay sa world. Pero pagdating mo sa buhay eklesiya,
Tandaan mo, kingdom ito. Katawan ito ni Kristo. Mahiwaga ito. Kaya kailangan pa din na matutuhan natin, makapagsimula tayo sa marami mga basic principles ng buhay eklesiya. Kaya ang isang tao na nasa loob ng eklesiya o nakapasok sa eklesiya, hindi ka pwedeng magmagaling. Magaling ka man, hindi ka pwedeng magmagaling. Kasi ang mga bagay dito ay sikreto sa umpisa. Kaya dahil sikreto siya, hindi pa pwede yung ating alam. Kailangan mabigyan tayo ng panimula sa mga bagay na ito. At ang panimula na yan ay magsasanhi upang makapasok ka, matutuhan mo ang maraming bagay sa buhay eklesiya. Kaya sinasabi natin, bawat isa dapat may spirit of a learner, spirito ng handang matuto. Amen. Amen. The secret of the body is to take Christ as our life, to live Christ, to pursue Christ, to gain Christ, to magnify Christ, and to express Christ. These are the basic principles of the church, the body of Christ. As one who had been initiated into the body, Paul had learned the secret. Ayan. Amen. Pwede natin banggitin, madidinig mo, o pwedeng maintindihan mo, pero hindi ibig sabihin, natutuhan mo na siya. Diba? Ano ba ang sikreto ng katawan ni Kristo? Ito ay angkunin si Kristo bilang buhay. Ano pa? Ibuhay si Kristo. Habulin si Kristo. Tamuhin si Kristo. Padakilain si Kristo. Ihayag si Kristo. Kaya mapapansin nyo, yung church life kasi, ito ay katawan ni Kristo. Halos lahat ng binabanggit dito ay tungo kay Kristo. Hindi ito mga pagsasagawa ng paano ba maging mabait, paano ba maging etika, paano ba maging kagalang-galang na tao. Paano ba? So ang buhay eklesiya, hindi yan. Ang buhay eklesiya ay si Kristo. Ibuhay si Kristo, kunin si Kristo bilang buhay, maghabol kay Kristo, maglingkod kay Kristo, mahalin si Kristo, padakilain si Kristo, ibuhay siya, ihayag siya. Ito ay ang mga bagay-bagay ng buhay eklesiya. At sapagkat hindi mo alam yan, pagpasok mo, kailangan mabigyan ka ng isang panimula hanggang matutuhan mo ang mga sikretong ito. At ito ang sinasabi ni Pablo na natutuhan niya. Sabi niya ay natutuhan niya ang sikreto. He learned the secret. At itong sikretong ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay. Sa kanyang buhay ay natuto siyang maging kontento. Bakit? Sapagkat nakita niya na lahat ng bagay ay nakikristo. At si Kristo ang kapangyarihan upang magkaroon ka ng pagiging kontento sa lahat ng bagay. So natutuhan niya yan. Amen. So many Christians today have not been initiated into the church life in such a way. Although they have been converted to Christ, have been baptized, and have joined a denomination, and they have not been initiated into the body of Christ. They have not learned how to take Christ as life, how to live Christ, how to take Christ as their pattern, and how to count all religious, cultural, and philosophical things as refuse in order to gain Christ. So, totoo naman yan. Kasi marami mga believer sa mundo ngayon, pwedeng sabihin natin, na-convert sila, naging Christian sila, o sabihin natin, naisilang silang muli, nabaptize sila, natupad nila yung sinasabi sa Mark 16:16.
He who believes and is baptized shall be saved. Ginawa nila yan. At dahil diyan, ituturing natin sila na mga believer. May buhay ng Panginoon. Anak ng Diyos na isilang na muli, na patawad. At completely naging mga kapatid natin. So, tama yan. Nasa kanila lahat yan. Pero anong nangyari, pagkatapos sila ma-convert, nadala sila sa denomination. Isang society na kakaiba ang atmospero. Ano ang nakikita nila? Tuwing pagpupulo, may pastor tumatayo. Nagtuturo, nangangaral, nagsisermon. At pagdating sa mga paglilingkod, may pastor na gumagawa. At pagdating sa pagpa-function, may pastor na nagpa-function. Pagdating sa prayer, may pastor na nagpe-pray. May pastor. Dumating sila sa buhay eklesiya. Walang pastor. Bawat isa ay buhay na katawan ni Kristo na nagpa-function, na nanalangin, nagpo-propesya, nagpapatotoo, at walang program. Ang Espiritu gumagawa sa gitna. Binibigyan ng damdamin ang mga kapatid na manalangin, magpuri. At ito ay isang katawan na gumagawa na katulad na isang tao. Ang kanyang mata, ilong, bibig, lahat gumagalaw ng sabay-sabay, sama-sama sa pamamagitan ng isang buhay. Nagulat siya. Ano ito? O yun. Bakit ganon? Hindi siya nakapasok sa buhay katawan. Kaya ano ang kailangan? Mabigyan siya ng isang panimula. Pero paano yan? Ang tagal ko na sa denomination, doon na ako tumanda, pumuti na yung buhok ko. Dito, mag-uumpisa pa lang ako. No? Tama. Sapagat ito ay mahiwaga. Ito ay bagong lipunan sa iyo. Kaya kailangan mabigyan ka ng isang panimula. So, pagdating ng isang panahon, pwede kang mag-testify. Na katulad ni Pablo, natutuhan ko na ang sikreto. Ibig sabihin, alam mo na ngayon yung sikreto. At ang sikreto, hindi na sikreto, kundi isang kaalaman na para sa iyo. Amen. So, kayong mga nasa buhay eklesiya, sikreto pa ba yan sa inyo? Maaaring ang buhay eklesiya, hindi na sikreto sa iyo. Pero may mga sikreto pa rin na hindi mo natutuhan pagdating sa pagraranas, pag-enjoy, pag-apply sa Panginoon, paghahayag sa Panginoon. Marami pa. May mga sikreto pa ito. At yung buhay natin ay walang tigil sa pagkakatuto at pagbubukas ng mga sikreto na kailangan malaman natin. Amen. Kaya ito yung feeling ko dito. Amen. At isa sa pinaka-last part na sinasabi niya rito, how to count all things as refuse to gain Christ. Nakatulad ng sinabi ni Paul. Diba? Ang mga religious concept, mga culture, mga self-improvement, ethical teaching, yung mga kaalaman ng tungkol sa paano, how to's, ibig sabihin, lahat ng ito ay ituring natin na mga refuse, mga tira, mga katulad yung sinabi ko ng isang araw, mga dog foods for gaining Christ, para tamuhin natin ang Panginoon. In contrast to Paul, they have not learned the secret of experiencing Christ. Paul had been initiated both into the proper Christian life and into the proper church life. Kaya si Paul, nabigyan siya ng panimula tungo sa tamang buhay ng isang Kristiyano at tamang buhay eklesiya. Napasukan niya ito.
So yun yung sinasabing, I have learned the secret. Ibig sabihin, nabigyan ka ng panimula para mapasukan mo, matutuhan mo. At maka-in ka na sa mga bagay na yan. Maganda siya. Amen. Salamat, Panginoon, sa pagsasalita mo. Salamat din sa isang panibagong simula na kung saan kami ay nakapasok sa pagdaranas sa iyo upang ang aming buhay Kristiyano ay maging isang pamumuhay na naghahayag sa iyo, nagtatamasa sa iyo, at nararanasan ka. Salamat din sa buhay Eklesiya. Bagamat ito ay mahiwaga, Panginoon, binigyan mo rin kami ng simula upang ang mga bagay sa buhay Eklesiya ay hindi maging sikreto, kundi maging susi upang makapasok kami sa isang normal na buhay Eklesiya. Salamat, Panginoon. Amen.